Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa. Mambabatas, itinanggi na si PBBM ang nagpahuli kay Tatay Digong sa ICC. Itinanggi ni Zambales 1st District Representative J. Conghon ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang utak sa likod ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin napigilan ni Conghon na purihin si Marcos dahil hindi umano ito katulad ng dating Pangulo. So ito ang pahayag ng kongresista. Hindi siya katulad ng mga lider na kailagang sumigaw, manakot at magsinungaling para mapansin. Hindi daw sinungaling ang Pangulo. Dito tayo magkuhan mamaya. Matatandaang kasama si Conghon sa mga listaan noon ni Duterte ng mga individual na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Yan o. Yan ang Conghon. J. Conghon. Sabi niya, walang konsabahan, walang pakikialaman, at lalong walang script na siya ang nagpahuli sa dating Pangulo. Okay. So, yan lang ang salita o paniniwala, opinion ng isang kongresista. Paano yung group effort? Yung Secretary of Interior and Local Government sa isang interview na palagay ko hindi naman siya napilit. Napakaswabe ang pagkwento na apat silang nag-usap-usap, nagplano, ang Presidente, Secretary John Vic Rimulya, Secretary Anyo, Secretary Gibo. Ayun. Hindi naman yon pinilit na interview, free-flowing. Kaya lang later on, nung inimbestigahan sila ng Foreign Relations Committee ng Senado, itinanggi. Anyway, yes, itanggi nyo yan, okay lang. Ano ba? Si Secretary Boying Rimulya, siya ang nagsabi na siya daw ang nag-utos sa pagparesto. But, hindi nyo kayang, we were not born yesterday, lalo na ako, puti ng aking buhok. Posible namang, basta, naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara. Yung, di ba, bago lang may July 19 ba yun? Yung event sa The Hague? Yan, sinabi ni BP Sara ng presidente ang utak sa lahat noon. So, bahala ng taong bayan, sinong paniniwala nila, yung narrative ni BP Sara? O itong sinasabi ng Congressman J. Conghon ito na wala daw siyang kinalaman. Okay. Tapos, ano daw ang Pangulo? Hindi daw siya dito. Hindi siya, si BBM daw, hindi siya tulad ng mga leader na kailang sumigaw, manakot, at magsinungaling para mapansin. Yes, si Tatay Digong na sumisigaw, nananakot. I will kill you, galit ako sa droga. Gusto namin yon. Kasi nga, natakot yung mga adiktos benediktos nung panahon niya. Marami kaming nakaramdam ng seguridad panahon ni Tatay Digong. Kasi palamura. Palamura, talagang isang salita lang nanginginig ang yun ang gusto naming leader. Hindi yung ang sobrang bait. Anong silbi ng mabait na hindi na sa interview ni Katunying kay PBBM, anong sabi ng Pangulo? Naiinggit ako sa mga kaibigan kong CEOs.
Dahil isang salita lang na nila, sumusunod lahat ang kanilang mga tauhan. CEO yan ha. Kaya lang hindi katulad sa amin, sa akin, na kailangan ko pang makiusap sa mga kawani ng gobyerno. Anong klaseng leader yan? Presidente ka? Presidente ka tapos nakikiusap ka? Oh no. Kaya sayang hindi tayo naniwala sa ating Tatay Digong nung bago election nung 2022 na weak leader yan. Ah, pangalan lang ang dinadala, kailang walang binatbat yan. Oh, galit pa tayo kay Tatay Digong. Nagtatampo tayo kay Tatay Digong. Yung pala, totoo. Totoo ang sinasabi ng Tatay Digong natin. So, ayun. Magsinungaling. Oh, sige. Sinungaling si Tatay Digong namin para mapansin. So be it. Paano naman yung yung KOGC raid. Nakitang-kita sa buong sambayanan. Daming baril ng mga pulis na pati si General Torre, inamin niya may dalang baril yung mga pulis niya. Sabi ng Pangulo, walang dalang baril kahit isang mga pulis na nandyan sa KOGC. Oh, sinong nagsisinungaling? Kitang-kita natin na dala-dala ng mga pulis yung mga baril nila. Oh, sinong nagsisinungaling? Ano pa? Yung Bagyo Yula, nung itong kampanyahan, may 12 election, kampanyahan. Sabi niya, ang unang dumating sa Tacloban na nagdala ng tulong, walang iba kundi si Senator Tolentino nung siya pang MMDA chairman. Yun ba ang totoo? O kasinungalingan? Anong totoo? Si then Mayor Rodrigo Roa Duterte ang unang dumating sa Tacloban na inaamin mismo ni Congressman Martin Romualdez. Inaamin ng mga Tacloban, Tatay Digong namin ang naunang dumating. O, sinong nagsisinungaling? Sinabi Tolentino. Oh, sabi niyo hindi nagsisinungaling. 20 pesos per kilong bigas, nasaan na? Wala pa rin. Ang dami. Pilipino, may legacy ang mga Pilipino. Walang magugutom na Pilipino. Nasaan na? Ang daming 5,500 flood control projects. Nasaan na? Palagi lang baha. Ay nako. O, sino ngayon ang nagsisinungaling? Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel nating ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga assorted housing materials, pako, yero para makapagpatay naman ng mas maayos na tahanan ng tribong talandig. Panoorin yung video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin ug mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtanta nga gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Tawa na ko nag-continue kag awitin na sin. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay.
So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo nga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud ulanan. Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oh, thank you. Tawsin katok na tagyod. Mm-mm.